Ibasa sa akin ang atin pong bubulaying salita ng Diyos for today, for Sunday ng 2026. Ito po ay sa Revelation 2, verses 1 to 7. Pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog po muna. Ganito po nakasulat. Ang segment title po nito, ang mensahe para sa iglesia sa Epeso. Ang sumulat po nito ay si John, Apostle John. At ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang wika ng Panginoon kay Apostol Juan, sa verse 1, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Epeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa mga magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ito po ang mga mapagpalang salita ng ating Panginoong Hesus. Kamakailan po, nagdaos po ang ating bansa, ang buong mundo, you and me, ng hindi lang pag-aalaala sa naging pagparito, kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga works. Lalo na ito pong bago maghiwalay o paglipas ng 2025, somehow, baka marami sa atin naging abala sa maraming bagay, and yet hindi natin nakalimutan na magbulay, magpasalamat sa taong 2025 sa Panginoon. And lumapit din naman sa Diyos, mag-devote ng quality time, devotion, commitment, pananalangin, pagdulog para sa taong 2026, which we all know na somehow uncertain para sa marami sa atin, pero based on the scripture, ay so certain dahil kasama natin ng Diyos at hindi magkukulang ang Panginoon sa atin. And yet, we still need to make introspection. Yung pagninilay. Sino po ang nagkaroon ng introspection before or after New Year? Na tayo po ay nagkaroon po ng self-reflection, self-examination, self-observation, even yung pagtatanong sa ating mga sarili, nasa na ba ako? Ano ba ang aking pinaggagawa? Ano ang aking kasalukuyang estado before God? Ano ang aking mga dapat na makita, maunawaan? We scrutinize ourselves somehow sa ating ginawang introspection, and somehow nag-soul-searching tayo. Okay. Pakisabi nga po natin, soul-searching. Kasi sa iba, soulmate searching. Di ba? Pwede naman.
Pero ito'y higit kaysa sa soulmate searching. Di ba? Dahil ang search mo dito, sa panahong ito, ay ang Panginoon. Kaya nga, nag-arrive ang maraming tao, somehow baka ang bawat isa sa atin, saan? Sa pagkakaroon ng resolutions. Sino po nagkaroon ng New Year resolutions? Di po ba? Bunga yan ng ating pagdulog sa Diyos para magpa-check up, magpasiyasat, magbulay-bulay about ourselves. Especially, check up, spiritual check up mula sa Diyos, man din sa kanyang makapangyarihang salita na humihiwa, tumatago sa puso, nakakaalam ng kung ano ang kaibuturan ng puso ng tao. Kapag ito'y binasa, pinakinggan, mineditate, and most of all, sinaliksik. Kaya, we arrive sa isang mga planong gawin, iwasan, idagdag, puntahan, ma-accomplish in our lives na tinatawag po nating resolutions. Pero, more than anybody else, more than ourselves, isa lang naman talaga ang pwedeng makapagsiyasat sa ating mga sarili, and that is the Lord Jesus Christ. Amen? The head of the church. Siya lang yung may kakayanan talagang mag-inspect ng ating buhay, magsabi kung ano talaga ang ating estado, ano ang dapat nating gawin, ano ang ating kalagayan. Siya lang nakakakita ng kaibuturan ng ating puso. More than any gadget, any instrument, gaya ng X-ray, gaya ng CCTV, gaya ng anumang mga instrumento ng isang doktor para makita kung ang laman loob ba ay maayos ang kalagayan, wala bang bara ang mga ugat, wala bang bukol sa loob ng katawan na nakikita ng mga iba't ibang klaseng instrumento, aparatos ng ospital, ng doktor. More than you and me, these instruments, gadgets, aparatos, machines, equipments, ay ang Diyos na truly kaisa-isa na may kakayanang mag-inspect, magpahayag ng lahat-lahat na ating kalagayan, especially pangangailangan, at dapat gawin, makita, maunawaan in life on this pagpasok na 2026. Sa marami, bagong taon, pero sa totoo lang, according to the scripture, luma pa rin na taon. Because sisikat ang araw at lulubog sa umaga at hapon, may isisilang, may mamamatay, may mabubulok, may masisira, may mawawasak. Meron pong traffic pa rin, meron pa ring chaos sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mundo ay unti-unti na magde-deteriorate as prophesied, and everything is common and usual na magaganap just like before. Ancient times, ngayon hanggang wakas, ang sabi ni Solomon, the wisest person on earth, paulit-ulit lang ang nangyayari. Ang rise and fall ng mga tao, kaharian, kingdoms, mga tagapamahala, ang pagyaman at paghirap, ang pagsagana at kahungkagan at lahat ay seemingly a cycle, repetitive, paulit-ulit lang. Kaya sabi ng marami na medyo malawak ang paningin sa mga bagay-bagay at nangyayari at magaganap pa, wala namang magbabago. Mababago lang ang isang tao, ang buhay ng isang tao kapag siya nakakilala sa Panginoong Kristo. Can we say amen to that? So, the topic that I'll be sharing to you ay siguro napansin na po natin mula kanina because gumagamit po tayo ngayon ng mga medical terms. Ay pinamagitan ko po na diagnosis and prescriptions. Di po ba? Nung tayo, by the way, yung mga nag-quiet time, nag-soul searching,
nagpasiyasat kay Lord, nagtanong kay Lord. Hindi lang tumingin sa past bilang blessing, kundi sa future na dapat na ipagkatiwala kay Lord. Hilingin ang patuloy na basbas biyaya ng Diyos. And you set time for that. Whether it be sa loob ng bahay mo, sa kwarto mo lang, o kaya intentional na lumabas ka, nag-set ka ng time, nagpunta ka ng Tagaytay, nagpunta ka ng sementeryo, nagpunta ka ng park, nagpunta ka sa isang solitary place just to conduct introspection, quiet time, paglapit sa Diyos, at pagpapasiyasat sa Panginoon. At paghingi, most of all, ng matamang pagtaya sa ating mga sarili. Ano ba ang kulang? Ano bang kulang pa? Ano pang dapat pang gawin? At parang lumapit tayo sa doktor na tayo ay nagpa-check up. In that sense. At ang doktor na nilapitan natin, somehow, usual na nagbibigay po sa atin ng ano? Ng kanyang diagnosis as well as prescription. So, kung hindi pa natin nagawa yan, may panahon pa po. Ang bawat araw ay pag-asa para sa bawat isa po sa atin. Para makalapit sa Diyos, hindi lang pagka New Year, before or after ng pagpapalit ng taon, kundi, of course, to a lot of believers, people of God, such as you and me, we're supposed to conduct quiet time and pagpapa-examine sa ating spiritual doctor, and that is the Lord Jesus Christ, para sa isang diagnosis, accurate na diagnosis, more so, prescription na kailangan po ng bawat isa sa atin. Bilang parang pasyente na nangangailangan ng manggagamot at nangangailangan din ng karampatan, necessary na gamot para sa ating mga pangangailangan o karamdaman. So that's the topic that I'll be sharing to you. Diagnosis and prescription. So ano ba yung mga iba't iba na mapapansin nating diagnosis and prescriptions ng Panginoong Hesus na kanyang binigay sa kanyang iglesia sa Epeso, to the Ephesian church. So what are the different kinds of diagnosis and prescriptions that Jesus Christ gave to the church in Ephesus? Ang una po ay ang commendatory diagnosis. Pakisabi nga po natin, commendatory. Ang ibig sabihin ng commendatory ay appreciable, mabuti, maganda, positive. Yan po ang ibig sabihin ng commendatory na na diagnosis. Parang doktor na nagsabi sa iyo ng okay na yung BP mo, wala ka ng prostate, ikaw ay healthy na, wala ka ng sakit, wala kong makita. Eto, maganda na yung heartbeat mo. So, commendatory po ang mga salita na yon, mga diagnosis na yon ng isang doktor. Bakit ko po nakita yan? Bakit po natin nasabi na isa yan sa mga iba-iba na diagnosis ng Panginoon na pwede niyang mabigay sa atin, such as to the Ephesian church. Dahil sa English, ganito po nakasulat, sabi ng verse 2 and 3, mga kapatid. Si Jesus Christ ang nagsabi po nito, nagsalita po dito. Sabi niya sa Ephesian church, in the book of Revelation chapter 2, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Jesus said to His church at Ephesus. Ang Ephesus po ay isa sa 7 na iglesia ng Panginoon, 2nd century, na kanya pong tinukoy at isinulat, pinasulat kay Apostle John.
At makikita natin na napaka-gracious ng mga salita ni Christ sa Ephesian Church at that time. Dahil ang kanyang mga sinalita ay commendatory, commendable na mga salita. Gaya ng, ang sabi niya sa Ephesian Church, sila ay isang naglilingkod na simbahan, a serving church. Meaning, sila po ay siguro every week, merong loaded na mga activities, ministries, at sila ay busy, mga kapatid, sa paggawa sa gawain ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. A serving church. Another one, sila, sabi ng Panginoon, ay isang sacrificing church. Bakit? Kasi nakita ng Diyos, sinabi ni Christ na sila ay merong hard work. Dahil sila ay masisipag, maraming activities, ministeryo, ginagawang paglilingkod sa Diyos, to the point sila ay napapagod. Physically, and somehow, baka even emotionally, mentally, ay na-exhaust sila. Di ba, ganyan minsan, mapupuyat ka sa paglilingkod sa Panginoon. O kaya ay, di ba, magugutom. Ikaw ay hihina physically. Ayan. Pwedeng mapagod talaga ang ating panlupang katawan sa paglilingkod sa Diyos, sa mga work, ministry, binibigay ng Diyos sa kanyang iglesia. And there has to be a sacrifice. Amen? Iiwan mo ang maraming bagay just for you to do the work of God. And it's so laborious and tiring at times. Lalo na sa buhay po ng mga taga-Epeso. Ano pa ang commendable na word ni Lord sa kanila? Sila din ay sinabihan niya na isang steadfast church. Steadfast church. Matatag. Bakit sila matatag? Kasi sabi ng Diyos, sila ay nagpe-persevere, nag-endure. Lalo na hindi lang sa mga trabaho, kaabalahan, sa hirap, kundi man din sa mga trials, problems, persecutions. At sila ay naging patient, mapagtiis sa mga gawain, sakripisyo, sa mga kahirapan ng paglilingkod bilang iglesia ng Panginoon. And the last but not the least, na commendatory diagnosis ng Panginoon sa kanila is that sila ay tinawag niya, nakita niya na isang separated church. A separated people. Hindi hiwa-hiwalay kundi sila ay na-master nila yung hindi lamang i-discern yung mga false teachers such as the Nicolaitans o iba't ibang mga guro na labas-masok sa kanilang church para mangaral ng salita ng Diyos. And some are napatunayan nilang false and they isolated themselves, separated themselves to those kind of people na hindi naman totoong lingkod ng Diyos, hindi totoong servant ng Diyos, at meron lang mga self-vested interest sa kanila. Gaya ng mga Nicolaitans na ang mindset ay i-conquer ang mga tao. Sa isip, yung buhay, yung puso, yung buong kataong buong pagkatao, makontrol nila. Nakarating po ang mindset na yan sa ating kapanahunan. Kaya nga po nagkaroon ng mga clergy and laity. Sa ating nakagis ng malaking relihiyon, pinanggalingan po natin, kita po natin ang mindset na yan ng mga Nicolaitans na meron pong mga positions na seemingly mas mataas o napakataas at ang mga tao nandyan, mga grupong nandyan ay somehow hindi lang ginagalang, nire-respeto, kinikilala, sinusunod, ang ilan ay sinasamba pa nga. You know, isa sa mga nasa creed ng ating nakagis ng relihiyon is that the voice of the Pope is the same as the voice of God. We believe on that before as Catholics na itinuro yan sa atin ng mga kaparian, ng mga obispo, ng mga cardinals, ng papa, ng creed o statement of faith ng ating nakagis ng relihiyon
na ang boses, salita, sinabi, dineklara, inimplement ng Pope is the same as the voice and will of God. Kaya, maraming tao grabe ang pagtalima ni Yuyukuran, ang Papa, sinasamba, kinikilala, minamahal, sinusuportahan, and everything ay kanilang nire-recognize. Dahil yan sa kanilang kalalagayan as clergy o laity na nagdala sa maraming tao, hindi lang para sila ay kilalanin, tingalain, sundin, mahalin, kundi even so, i-worship. Kaya may mga pare, may mga lingkod ng mga iba't ibang churches, even pastors, na parang sinasamba na yata ng kanilang mga miyembro. Sinasamba na ng mga tao. At ang mga clergy naman na to, laity, ay parang Nicolaitans na yun ang gustong mangyari, to conquer the minds and lives of people with an authoritarian rule ng may dictatorial na pamamahala, as if sila yung pinakamataas at ang tao around them ay mababa. Whereas, ang Ephesian Church ay hindi po sumunod doon dahil alam nila ang Scripture. Just like you and me, hawak na natin ang Scripture that tells us na tayo po ay mga royal priesthood, chosen people, so dear and precious to God. Because in 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, Peter said, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. That is why ang tao, pari, cardinal, pope, pastor, ang mga bishop ay hindi dapat sambahin. Oo, maganda silang kilalanin, recognize, suportahan. Yan. Mga lingkod ng Diyos, pastor na magandang pinagpapala, pinagpipray, sinusuportan, minamahal, pinagkakalooban ng kanilang mga pangangailangan. Sa ibang mga church pa nga, talagang grabe po ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga leaders, spiritual leaders, pinapa-abroad, binibigyan lupa't bahay ng sasakyan, at naroon ang kanilang grabing pagsuporta. And to some, talagang parang may pagsamba na po. And hindi yun mararapat. Dahil according to this verse, lahat ng anak ng Diyos, believers, true believers, ay royal priesthood. Royal na, priesthood pa. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay hari o maghaharing kasama ni Kristo at nagiging priest of God dahil siya, ikaw, ako, tayo, mga mananampalatayang tunay, ay nagiging instrumento ng Diyos para ang tao makakilala sa Diyos, makalapit sa Diyos. So tayo nagsisilbing pari in a spiritual, modern temple ng Panginoon kung saan wala nang tabing, walang kortina, boldly, lahat ng believer, directly, boldly, personally, makalalapit na sa Panginoon. Kaya ang clergy and laity ay mindset yan, teaching yan, naging gawi yan ng Nicolaitans na nakarating sa atin pong kapanahonan at yan ay hindi po nararapat. So yan ang una po na nakita natin na sa ating passage ay isang diagnosis ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia sa Ephesus at it is somewhat words of commendation, a commendatory na diagnosis. Dahil sila nga po ay sacrificial church, masisipag na lingkod ng Diyos. Sila po ay steadfast at sila po ay mga nag-endure at patient na mga lingkod ng Panginoon. Ang pangalawa na
kakaiba, naiiba na diagnosis ni Christ sa kanyang Ephesian Church ay walang iba kundi somewhat negative dahil ito po ay tinawag ko na condemnatory diagnosis. Parang tongue twisting, dahil yung una na positive diagnosis ay commendatory, pero dito po ay condemnatory. Ang ibig sabihin, kabaliktaran ng una, ng commendatory. This is somewhat negative. This is somewhat judgmental. This is somewhat mali na kalalagayan, gawain, pag-uugali, ministry o work na meron ang mga taga-Epeso. Sa verse 4, ito po, pakita ko sa inyo sa English if I may read. Sabi po doon ni Jesus Christ sa kanila, "Yet I hold this against you." After niya sabihin na sila ay commendable in some respect, sabi niya, pero meron akong accusation sa inyo. May charges kayo sa akin. Jesus said, "You have forsaken the love you had at first." In Tagalog, nilimot mo ang una mong pag-ibig. Ang lahat ng mga na-in-love, minsan, hanggang ngayon, pagsabi ng amen, parang konti na ang in-love sa jowa, asawa yata dito. Konti nag-amen, naku, away to mamaya, ba't di ka nag-amen? Di ka na-in-love sa akin? Ayan, di ba? Yan ang sabi ni Lord sa kanyang iglesia. Nalimutan nyo ang inyong unang pag-ibig. Nilimot ko na yun, pastor, kasi hindi ko naman siya nakatuluyan eh. Ito na ang aking first love. Ang minamahal ko na ngayon, itong aking partner, itong aking wife, husband, itong aking jowa at the moment. At somehow hindi natin siya nalilimutan. Amen? Pero ang iba, nalimutan natin. Pero dito, mga kapatid, ang nalimutan ng mga believers sa Ephesus ay walang iba kundi ang kanilang first love, no other than the Lord Jesus Christ. Bakit? They abandoned their first love, and that is Jesus Christ. Although sila po ay merong grabing kaabalahan, kita ng maraming tao ang kanilang paglilingkod sa Diyos, yung kanilang pagtsatsaga, yung kanilang pagsasakripisyo sa works and ministry of the Lord, sa kanilang mga activities, the whole week, the whole month, every day. At the problem, mga kapatid, sa kabila ng kanilang kasigasigang ito, sa gawain ng Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, pagmiministeryo, is that hindi na sila motivated sa mga gawaing yon ng pag-ibig kay Kristo. Alam niyo po, even in this modern time, there are lots of people, Christians, na somehow, baka ganito ang kalagayan. Kaya nga, as I've said a while ago, it's so important talaga. Maganda rin talaga naman yung bago magsara at pumasok ang lumang taon at bagong taon, magpalit ang bagong taon, magkaroon ng introspection. Parang pagninilay, pagbubulay, pagtatanong, pagsisiyasat sa sarili. Dahil baka, kagaya na tayo ng Ephesian Church, in the time of the Lord, in Revelation, na busy? Tingnan mo nga yung katabi mo, busy ba yan sa ministry? Sa work of the Lord? Baka marami tayong ginagawa, busy tayo, pero hindi na tayo motivated sa mga works na yon, ministry na yon, ng pag-ibig sa ating Panginoong Kristo. Ang napakaganda talaga na nagtutulak sa mga mananampalataya, doing God's work, ay walang iba kundi dahil mahal mo, iniibig mo ang Diyos. Because there are some na baka kaya naglilingkod, humahayo, umaawit, tumutugtog, nag-a-usher, nag-share, dahil naniniwala ka lang na kalooban ng Diyos yun, na dapat mong gawin yun, na mabuting bagay yun. Pero baka hindi na tayo motivated
na gawin ang mga yon, sundin ang kalooban ng Diyos, magmisyon, magministeryo, gawin ang ating mga responsibilities sa loob at labas ng church as people of God, motivated by the love of God. Na hindi na dahil mahal na mahal natin ang ating Panginoon. Yan po ang na-diagnose ng Panginoon sa mga Ephesian church. Kaya nga may mga Christians na bagamat babad sa ministry, pero baka hindi lang kita ng kanyang sarili o ng iba, pero kita ni Lord ang katotohanan na sa mga gawaing yon, ginagawang yon mabubuti, hindi pag-ibig kay Lord ang motivation. Kaya maganda po ito na ma-examine natin sa ating mga sarili kung sa mga gawain ba natin, secularly, spiritually, ministerially, ito ba yung motivating force na meron tayo? Na kaya natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, ang mabuting bagay, ang ministeryo, ang magmisyon, a lot more is because we love the Lord Jesus Christ. Importante po yung kung anong ginagawa natin. Importante kay Lord yung ating mga kung anong ginagawa natin. It has to be based on His Word, truth, acceptable, noble, in accordance to His Word and His will. Importante po yun talaga kung ano ang ating ginagawa for the Lord. Pero importante rin kung bakit mo yun ginagawa. At ang pinaka-importanting dahilan kung ba't natin ginagawa ang maraming bagay kalooban ni Lord sa ating buhay araw-araw is that we love the Lord. It's because we love our God. Tanong mga katabi mo, love mo pa ba si Lord? O kasi ito tinuro sa akin. Ito kasi ang naririnig ko sa pulpit. Ito kasi ang nababasa ko. Ito kasi ang dapat na makita nila sa akin. And a lot more na dahilan. Pero hindi na dahil mahal natin si Lord, kaya natin ginagawa. Mga kapatid, ang first love, alam na natin yan dahil I suppose lahat tayo nakaranas ng umibig. Sino ba dito hindi pa nakaranas umibig? Of course, yung mga bata, Pero even yung malilit na yan, nagmamahal yan. Lalo na tayo na mga may isip na, diba? May mga asawa na, ano ba ang karanasan ng umibig? Pwede ba tayong tumawag dito na magkukwento kung ano ba ang pakiramdam ng umiibig? Diba? Ang pag-ibig, ang first love, mga kapatid, lalo na yung first love, aminin natin, yung first love natin, yung first kiss natin, yung first karelasyon natin, mahirap kalimutan yan, hindi mo malilimutan. Talagang, di ba, napakatamis. Isipin, alalahanin. Lalo na kung siya nakatuluyan mo. Di ba? First love. Ilang taon na kayo magkasama, pero pag pinag-uusapan nyo pa rin yung mga lugar, kung saan kayo nag-first date, nag-first kiss, saan kayo kinasal, saan mo siya sinagot, saan mo nakuha yung kanyang dalawang mabibilog at matatamis na oo. Grabe yun. Diba? Hanggang ngayon, parang excited ka pa rin. Damdam mo pa rin yung tamis at saya nung panahon na yun. Saan ka? Several years ago na yun. So, ang first love, it is a fervent, personal, excited, and openly displayed devotion to Christ. Ang mga Ephesian church people, believers, ito ang nawala sa kanila. Nalimutan nila yung kanilang first love. And that is Jesus Christ. Though busy, pero hindi si Lord ang dahilan ng kanilang pagpupunyagi, pagdilingkod, ministeryo, paghayo, paglakad sa daan ng Panginoon. Hindi na pag-ibig. Di ba? Sa relationship, it's the same. Di ba? Even if magkalayo, di ba? Pero dahil mahal mo, iniibig mo,
Palagi mong iniisip, pagkasama mo siya, talagang ang ginagawa mo, sinasabi mo, yung gusto niya at ikatutuwa niya. Piniplease mo siya. Amen? Ang motivation mo para gawin ang maraming bagay na alam mong gusto niya, mapasa kanya, mabigay mo sa kanya, masabi mo sa kanya, maging trato mo sa kanya, ay pag-ibig. Amen? Dahil mahal mo. Same is true for the church. For you and me, as God's people, as God's church, na sa ating lahat ng ginagawa, it has to be motivated by our love for the Lord. Kaya nga mga kapatid, ang mga taga-Epeso, bagamat busy doing the works of the Lord, pero wala na silang adoration sa Panginoon, wala na silang love kay Lord, wala silang pagsamba sa Panginoon, wala na silang closeness sa Panginoon. Sa kabila ng marami nilang ginagawa, accomplishment. Pero hindi na po intimate ang relationship sa Panginoon. Yan ang accusation and charge ni Jesus Christ sa kanyang iglesia sa Ephesus. Sa kabila ng marami niyang commendations ng mga salita, katangian meron, ginagawa ang mga Ephesian believers. Pero nalimutan nila kanilang first love, and that is Jesus Christ. Sa 1 Thessalonians 1:3, sabi po doon, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonica, we remember before our God and Father produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. So dyan po ay nirecognize si Apostol Pablo ang pag-ibig, pananampalataya na meron ang mga Thessalonian believers. Kanino? Kay Jesus Christ. Na ang kanila pong faith, yung kanilang works, ministry, yung kanilang labor, missions, yung kanilang pagtalima at pagsunod, paglakad sa mga utos, kalooban ng Diyos, sabi po dyan ay prompted by love. So, in our midst, mga kapatid, it's the same. In this new year, let us be sure na sa lahat ng ating mga ginagawa, sa loob at labas ng lugar na to, ng ating tahanan, saan man tayo naroroon, it has to be motivated by our love for the Lord Jesus Christ. Because the Ephesian church, sa dami ng magaganda nilang katanging ginagawa, accomplishment, victories, magandang attributes, ang nakita ng Panginoon sa kanila. Nalimutan nilang kanilang first love, they became loveless. And that is the Lord Jesus Christ. At ang nais ng Diyos na kanilang gawin. So, mga kapatid, i-share ko naman sa inyo yung bahagi ng atin pong interrogative na hindi lamang po diagnosis, different kinds of diagnosis ni Jesus Christ sa kanya iglesia, man din ay prescription. Di ba? Ganyan po ang mga doktor. Thank God, nandito ngayon si Doc Ray. Dahil papatunayan niya to. Somehow, mas marunong po siya talaga sa atin in this area. Na kapag may pasyente, di ba, dinadiagnose ng doktor at nagbibigay din naman ng prescription ng doktor. So sa atin pong passage, ang prescription po ni Jesus Christ sa Ephesian Church ay makikita po natin sa verse 5 na ang sabi niya, ito po, remember the height from which you have fallen, repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ito po yung prescription ng ating Panginoon sa Ephesian Church na kinakitaan niya ng kawalan na ng love life, nalimutan na yung first love nila, nalimutan na yung kanilang dating ginagawa o motivation sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi po ni Lord, prescription ni Lord sa kanila, number 1, remember. Pakisabi nga po natin, remember. Alin ang dapat nilang isipin, alalahanin, o bulayin in the past? Yung mga kung ano yung nawala nila,
kung ano yung mga naging kalugihan nila, spiritually speaking, at yung kinakailangan nilang pagbabago ng isip para makultivate uli ang isang desire na makabalik sa dating kalalagayan, sa dati nilang first love, sa dati nilang mga ginagawa motivated by their love to the Lord, to regain close communion with God. Alam niyo po, pwede na may church tayo, member tayo ng isang church, ma-attend tayo tuwing linggo, ma-attend pa nga tayo ng midweek, o may iba't iba pa tayong mga ginagawa na ministeryo, paglilingkod kay Lord, pero baka malayo na tayo sa ating Panginoon. Baka hindi na natin feel ang Kanyang awesome presence, hindi na intimate, hindi na tayo close sa Kanya. We just do our known responsibility. If that's the case, mga kapatid, meron tayong nawala, meron tayong naging kalugihan, meron tayong hindi na na-enjoy, nagagawa. And that is once again to be close sa ating Panginoon. Naalala nyo pa ba nung una tayong makakilala kay Lord? Naalala nyo ba? Just like nung makilala mo ang iyong asawa, ang iyong jowa. Di ba? Pag iniisip mo yun, how sweet. Di ba? Cloud 9. Talagang ansaya. Talagang parang wala nang gabi kasi parang laging araw, usap ng usap. 'Di ba? Madaling araw na. 'Di ba? Parang tanghali pa rin sa atin 'yon. Walang puyat-puyat, 'di ba? Usap pa rin ang usap, magkasama pa rin. 'Di ba? So close. 'Di ba? Pag naalala natin, nami-miss ba natin 'yon? Feel pa ba natin yung pag-ibig during that time sa ating first love? Sa ating loved ones, kahit maraming taon nakalipas. Nung makakilala tayo kay Lord, manampalataya, mapuspos tayo ng Kanyang Espiritu, ano po ang pakiramdam? Nanay, napaka. Hindi na ma-describe yung kasunod, napaka. Alam nyo na kung ano ibig sabihin yun. Napakasaya, napakatamis, napakapayapa, napakasagana. Name it. Andun na yun eh. Iba talaga ang feeling. At tayo ay inspired, di ba? Talagang feel na feel natin ang presence ni Lord at we really tell God, I love you, Lord. Thank you, thank you. Talagang grabe yung ating pasasalamat, pagpupuri. Talagang napaka-excited natin, di ba? Pero kung ngayon, hindi na natin masyadong feel ang pag-ibig ni Lord. At sa mga ginagawa natin, hindi na tayo motivated by our love for the... Motivated na tayo ng kung ano ang nararapat. Kaya tayo gumagawa sa Panginoon. Yun ang expected sa atin. At kung yun yung gusto natin maging impression o imahe natin sa iba, kaya natin ginagawa ang mabubuting mga bagay, works of the Lord, balik tayo sa basic. Amen? Yung muli, tayo po ay hindi lang ma-motivate, maging motivated uli ng pag-ibig natin kay Kristo sa ating paglilingkod sa Kanya, kundi once again, to regain our closeness sa ating Panginoon. That is so important. Number 2, prescription ni Jesus Christ sa Ephesian Church, not just to remember what they've lost, kundi mag-repent, magsisi, magpalit ng kaisipan, at i-actualize ang naging bagong kaisipan o realization sa mga pagkakamali, hindi nagawa, sa mga dapat gawin, ikumpisal ang nagawang pagkakasala sa Panginoon. Di ba? Walang lumapit kay Lord, nagpasiyasat na walang nakita at nasumpungan. Even so, yung mga shady side ng ating buhay.
Na minsan hindi natin makita, hindi makita ng asawa natin, hindi makita ng iba sa atin, magulang natin, kapatid natin. Pero kita ng Panginoon. At kapag hiniling nating ipakita, maunawaan natin at makikita, magagawa nating aminin, ikumpisal sa ating Panginoon. Higit sa lahat, pagsisihan at talikdan ang mga pagkakasala. Pangatlo, ulitin ang mga dati nang ginagawa. Yung unang ginagawa. Di ba? Ano ang mga naging bunga ng ating first love? Makakilala tayo kay Lord, ibigin natin siya. Di ba? Yan yung mga panahon na sobra natin. Uhaw na uhaw tayo sa Word of God. Pray tayo ng pray, umaatin ka ng prayer meeting, umaatin ka ng training, Bible study, etc., etc. Naglilingkod ka, nagwo-worship ka, hindi ka nawawala sa gawain na mga service, mga mission, etc., na mga gawain ng Panginoon. Bunga yan ng ating first love. Pagkakakilala, pag-ibig kay Kristo. So, Jesus said to the Ephesian church, repeat the first works na meron ka before dahil sa pag-ibig mo kay Kristo. Gaya ng mga ilang ito na mga isinulat ko po dito. These are basics, pero mga kapatid, so foundational at kailangang ma-restore. Muli nating mabalikan, magawa. Dahil yan ay manifestasyon na talagang tayo umiibig, may pag-ibig sa ating Panginoong Hesukristo. Can we say amen? Sa totoo lang mga kapatid, halaw po dito ang ibinahagi sa atin ni Bishop Jim na new theme for 2026. Na ganito po ang forma. Ito po ang new theme ng CBC organization. Magiging giya po natin, magiging direction po ng lahat ng CBC churches. From smarter to wiser, revisiting the Christian basics to strengthen the church and its ministries for God's glory. Remember, di ba, last year, tayo po ay from smarter church, di ba? Smarter. Saan ba? Ayan, smarter, mga kapatid. Smarter, from smarter to wiser. Yan po ang inilagay ng Diyos sa puso ng atin pong bishop na maging direction natin ng bawat churches, bawat mananampalataya sa City Bible Church. Ano? I-revisit yung mga Christian basics. Para ano? Para ma-empowered po tayo. Para po ano? Para ang Diyos mag-glorify sa ating mga buhay. Ano ba yung mga Christian basics na yon? Balikan ko po. Narito po ang ilan. At marami pa po tayong pag-uusapan ng mga Christian basics sa mga susunod na Sundays para mabigyan diin, ma-inculcate sa ating mga puso ang theme na ito, mga kapatid, na bigay ng Diyos sa atin. Prayer, Bible reading, meditation, pagsunod, matamang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pag-i-involve sa mga services, ministries, pagsamba sa Diyos, not just Sunday and midweek, but every day ng atin pong mga buhay. Repeat the first works na meron tayo noon na kailangan nating i-restore, i-revive, motivated by the love of the Lord. So, ang acrostic topic natin, mga kapatid, sino po nakasunod? DAP. Ayan, DAP. Sa Tagaytay po, may DAP. Nakita nyo ba yon? Lahat kayo nakapunta ng Tagaytay. Yan ay nasa left, pagpapunta ka ng Picnic Grove, DAP. Development Academy of the Philippines. Isang malaki pong events place na ang pangalan ay DAP. Pero sa atin pong passage, ang acrostic word na to ay, ang ibig sabihin ay diagnosis and prescription. That is our topic today. Revelation 2, verse 1 to 7. And para madaling matandaan din,
Hindi lang ang topic natin, kundi yung mga major points natin today, nakakreate po tayo ng acrostic points. Sino po nakasunod? Ha? Ito, medyo mahirap-hirap to. Mahirap-hirap to. Isa lang nakakaalam nito, yung asawa ko. Nasulyapan niya yung aking laptop. In fact, nagpaturo pa nga ako kung paano ilagay ang isa sa mga missing figure ng acrostic points na ito, mga kapatid. Kaya alam niya. Kaya hindi natin papayagang sumagot at makatanggap ng pabuya mula sa... Sino po nakasunod? Ha? CC. Dalawang C. Okay. Dito, sino nakakasunod? CD. Sino pa po? CD2. Parang may nanalo na yata. Tingnan nga natin. Ayan, CD2. Sorry. Asawa. Hindi ka pwede. Oo. Diba? CD2. Nahirapan ako doon sa 2. CD square. Diba? Napakadali lang pala. Diba? Tulungan mo ako. Diba? Paano ba nilalagyan ng 2 sa taas? CD square. Ba? Pinrest lang ng mahaba-haba yung 2. That's it. Ano ang ibig sabihin ng CD square? Ayan, commendatory diagnosis ni Lord sa kanyang Ephesian Church. Number 2 is condemnatory diagnosis. Ito po yung different kinds of diagnosis and prescription ni Jesus Christ sa kanyang iglesia sa Efeso. And, ayan. Okay, proposition ko po, wala na akong time, basahin ko na lang po. This is our things to do. Be devoted and true to the Lord Jesus Christ. Ang gusto natin na maging malakas, matatag na kalalagayan before God ay nagsisimula sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. At kung ikaw mananampalataya ni Christ, I am suggesting, I am proposing, our things to do is to be devoted and true to the Lord Jesus Christ. Maging devoto tayo, ibig sabihin maging obedient tayo. Amen. Maging all the more na mapagmahal tayo. Umiibig tayo lagi sa ating Panginoon. Na ang motivation natin sa lahat ng ating gagawin ay pag-ibig sa ating Panginoon. At ang pag-ibig kay Kristo, mapapatunayan natin kung sinusunod natin ang kanyang kalooban. Di ba? Tinanong niya si Peter, sabi niya, Peter, do you love me? Yes, Lord. Inulit ni Lord 3 beses, Peter, do you love me? Then feed my sheep. Ayan. Tayo ba'y nagiging pagpapala? Hindi lang sumusunod sa utos ng Diyos, sa mga basic Christian principles ng Panginoon sa atin, kundi tayo ba ay nagiging hindi lang devoted at totoo sa ating Panginoon, kundi nagiging blessing din po tayo sa iba. Number 2, I propose, be ready for an increased end times pressures and persecution. Sabi ko kanina, parang wala naman talaga, according to the Bible, na New Year. Kaya nga, yung iba kung magbatian, Happy Old Year. Kasi nga, it's the same situation, mararanasan natin. May kahirapan pa rin, di ba? May traffic pa rin, may sakit pa rin, may kaguluhan pa rin, may corruption pa rin. Sisikat lulubog ang araw, sa umaga at sa gabi, and a lot more. Parang, it's just a cycle. Since then, until now, at hanggang sa dulo ng panahon. Pero pagdating sa huling panahon at nasa end times na nga po tayo, ang isang mararanasan natin ay ang paglaganap ng kasamaan, kahirapan sa mundo, pagsama ng mundo at ng mga tao. At sa buhay ng mga mananampalataya, mayroong magiging paglala ang pag-uusig, ang tribulation as well, ay nakasulat na. Kaya nga, kahit hindi ka accepted
ng pamilya mo, asawa mo, magulang mo, anak mo, kaibigan mo, dahil Christian ka, kung ang tingin nila sa'yo, sa atin, bilang believer ni Lord, ay mahihinang klase, limitado, poor, nobody, it's okay. Pero sa paningin naman ng ating Panginoon, napakahalaga mo. Napaka-precious mo sa Panginoon. Napaka-importante tayo sa ating Panginoon. In fact, the Bible said, apple of the eye, ang mga believers sa ating Panginoon, sa mata ng ating Panginoon. Laging nakatingin, nakasulyap, nakatutok ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. And even if mangyari ito, the Bible said, Jesus said, God promised na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, pagpapalain tayo, papagtatagumpayin ng atin pong Panginoon. Amen? So we need God. We need the Lord Jesus Christ. Let's rise up. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos, thank you sa dakilang mensahe mo sa amin for this first Sunday of the year. Na-diagnose mo kami, Panginoon. Nabigyan mo kami ng prescriptions. And we thank you, Lord, dahil binalik niyo po kami sa basic Christian principles na nais niyo pong makita sa amin na wala at po sa Ephesians Church. Ang first love at ang intimate na pagsunod at relationship, close relationship with you. Panginoon, salamat dahil binabalik niyo po kami sa mga basic Christian virtues na dati naming kinagigiliwang gawin, sundin. Pero lately, as of now, nagkukulang po kami. In prayer, in Bible reading, in Bible meditation, ang paglilingkod sa inyo, ang pagdalo sa inyong mga gawain, ang pagsamba sa inyo, lagi at tuwina. O God, ang amin pong matimyas, exciting, maalab na pag-ibig sa inyo na nawala. O God, help us, ma-restore po namin ito. Palagi na kayong makita namin in everything na mararanasan namin, kawalan man, kahirapan man, karamdaman man, kagipitan man, difficulties, problems and trials, persecution. Kayo po ang aming makita. Ang dakila niyong pag-ibig sa amin, pinakita niyo sa krus. Iniwan niyo ang lahat, inalay niyo ang lahat, upang kami po ay mailigtas, maging mga anak po ninyo. Lord, dali nyo kami sa very basic ng Christian virtues and values and principles. So foundational para kami po yung maging matatag, maging fruitful, maging effective na servant po ninyo. Higit sa lahat, maging pleasing sa inyong harapan. Dahil ang nakikita nyo po sa inyong mga puso ay pangalan nyo, presensya po ninyo. Nang pangunahing pinapahalagahan, iniibig, hindi tao, hindi gadgets, hindi propesyon, hindi pangarap, hindi kayamanan, hindi po sarili, hindi po ambisyon, hindi po ang mga bagay na kailangan namin, importante sa amin sa mundong ito. Kine-crave namin, kundi kayo, Panginoon, ng pag-ibig po ninyo. Pinaka-importante at dapat na maging common denominator ng bawat mananampalataya. Kayo, aming dakilang Diyos, Panginoon tagapagligtas, ang pangalan ay Jesus, whose love unconditional. Lord, we confess our sins as well as our faith unto you. According to your word na nagsabi that if you love me,
you will obey my commands. Here we are, Lord, once again recommitting to you our lives, expressing in this place, in our midst, our sincere love for you as our Lord and Savior. And in loving you, we commit to be devoted unto you even more, most of all, to obey your commands. Jesus said, mga kapatid, if you love me, if you truly love me, Jesus said, you will obey my commands. For your glory, Lord, we commit. And we pray with faith and thanksgiving in your most holy and most powerful name alone, our Lord and Savior, Jesus Christ, to the glory of the Father. All this we pray in Jesus' name. And we say, Amen. 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 To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold the world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. We will continue to worship you, Father God. Thank you for all the love that you've given us to us, Panginoon. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Come on, church. Let's declare the victory of the Lord.
continue to worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Thank you so much, Father God, for all the love, Jesus, I belong. for all the blessing, for all of the opportunities that you've given us, Father God. We will continue to bring back all the glory, all the worship to you alone. Jesus, I believe. Hallelujah. Jesus, I belong. We will commit our lives to you, Father God. We will continue to believe in you.